reading, we will going to have a love reading who's inseparated with their person. Okay. So, bago tayo mag-start, let's see kung ano yung inquiry about, may chance pa ba kami? Yes, ang sagot, may chance pa. May chance pa. Lagay natin dito. Let's see kung ano yung lessons or yung kailangang i-serve ng situation na to, ng connection na to. Since na kayo ay in separation, ano ba yung mga lessons na kailangan nyo matutunan dito? Yes, let your light shine. Harmonize. Ito yung lessons na mirror reflection. Dito yung purging. Aligning with abundance. You have, tutulungan ka ng connection na to align you with abundance. Kumbaga, tinuturuan ka, or sabihin natin, ang lessons nito para sa'yo is mag-manifest ka, magpayaman ka, magpa-successful ka, gawin mo successful ang iyong sarili. Sabihin natin, i-balance mo, wag puro love, kailangan pagbutihan mo or paghusayan mo sa buhay. Okay? Iyon yung gustong ituro sa'yo nung relationship or situationship na to. So, let's see the situation. Love situation. About to reveal, confess. Must have indulgence, obsession. Okay. So, dito, sabihin natin na I feel na meron kang ma-receive na news. Or even, sabihin natin may pregnancy kasi na lumitaw dito. It's either you or involved dito ang iyong person. May pregnancy. And sabihin natin since na if ever na magkabalikan kayo dahil you are in separation, once na sabihin natin nag-confess ulit, may coming may upcoming na confession, may upcoming na pag-uusap, meet-ups. Pwede mag-cause yun ng pregnancy. Pwede yun. I also hear na because of the obsession ng isa sa inyo. And I also hear na pag sa personally itong connection na to ay nagkakos sa'yo ng obsession, pwede yun, ng entrapment about your success. So, anong kailangan mong gawin if ever na ganito yung naidudulot ng iyong relationship? Di ba, ang itinuturo sa'yo or sabihin natin na na-involve ka sa situation na to at relationship na to para tulungan ka na matutunan kung paano mo paghuhusayan sa buhay, kung paano mo i-manifest ang iyong success. Pero dahil sabihin natin na you are trapped with this situation, kumbaga naapektuhan itong success na to. Dahil nandito din yung entrapment because of the obsession from this relationship. Pwede yun. Masyado mo siyang pinaka-iisip, na nakafocus ka dun sa taong to, na nakakalimutan na muna na i-align ang iyong sarili sa abundance. Kasi ito, tingnan nyo, meron dito aligning with abundance. And isa pa kung ito kasing cards na to, itong deck na to, di ba nga sabi ko kanina, ito yung lessons na ibibigay or ito yung purpose ng connection na to sa buhay nyo. So, dahil since na kayo in separation, kailangan ma-manifest nyo muna to. You will going to align yourself in the abundance para maiwasan tong entrapment. Kasi right now, ito yung energy ng situation na to. Okay? Ito yung energy ng situation yung obsession. Baka kailangan bawasan mo yung obsession or yung person mo, yung obsession sa mga bagay-bagay or sa relationship ninyo para hindi ka matrap. Hindi matrap yung iyong success kasi
ikaw ay nakadestined. Kumbaga nakadestined ka sa success. Pero ito yung nagiging epekto right now eh. Yung current energy ng situation na yun. Masyado ka mo ba siyang iniisip? Nahihina ka ba? Ganon. Kumbaga, kumbaga, lagi ba siya ang laman ng isipan mo? Nawawala na ba yung mga plano mo for your success? Pero if ever na magtatanong kayo, tignan nyo may teacup na to, di ba? Isa kasing sinisignifies nito is meet up, pag-uusap. They are coming. Pwede yung pag-uusap na yan ay ma-delay. Kasi kailangan mo munang ma-learn itong mga lessons na to. Okay, let's see supporting messages about or regarding with that situation. O yan, tama. In separation nga talaga kayo. In separation kayo and ito, okay. Ayan na, tingnan niyo yung alignment, obsession and separation na nagkakos sa inyo ng sadness. Okay, maybe then itong taong to, if ever na hindi ikaw yung obsessed or nakakaramdam nun, ito yung nararamdaman niya. Okay? Yung sadness ng pagka-miss because of that separation. Ay. Endings and new beginnings. Paparating. And, ayan na nga. The coffee cup meeting. Sabi ko sa inyo eh. Diba? Yung coffee cup na to, talaga nagsisignifies talaga to ng meet up. Yes. May pag-uusap na mangyayari. Pero, sabihin natin this time, because of these new beginnings, merong growth na mangyayari with this palm tree, stability, and date, meeting someone. Eto ha, if ever na hindi yung taong to, yung makaka-meet up mo again, or yung sabihin natin makakausap mo, there are someone na aayain ka sa date. Okay, kung hindi man siya. Pero lumitaw dito in separation, and eto din, isa pa to. Pwedeng dalawa yung kahulugan nito. Pwedeng, pag sabihin natin ito, entrap ka dito sa person na to, pero pwede din na nagsisignifies tong date na to as a new person. New person, bagong tao or bagong siya. Okay? Okay, last one for this deck. Okay, need time for this. Okay? Time will tell, time to heal. Ayan. So, ibig sabihin, kung ikaw man yung na-obsess na tinutukoy dito sa card, you need time to heal. Or you need to heal. Kasi kung obsessed ka pa masyado dito sa iyong person, hindi masaserve itong lessons na gustong ibigay sa inyo ni universe. Ito yung lessons eh. Ito yung lessons, yung purpose ng relationship nyo, kung bakit kayo pinagtagpo. Kung hindi pa yon, sabihin natin kung ikaw ay nandito pa rin sa obsession, sa ego phase, hindi masaserve to. Need time to heal. Baguhin mo na kung kayo ay obsessed, baguhin nyo na para kahit pa ba, magkaroon ng twist ang mga bagay-bagay. Kailangan kasi maserve to. Hindi to masaserve sa inyong situationship. Okay. So, let's see. Okay, let's see a message from your person. Sometimes I stay awake thinking about you. May obsession nga dito. May obsession nga dito. Sometimes I stay awake thinking about you. I lost myself for a little while. Okay? Obviously, ito ay in separation. You don't know how hard it was to let you go. Yung dalawa nakakaintindi ng message na yan, ha? Namimiss nyo nga ang isa't isa. Okay. Ang ganda nito. Okay. I don't know how, okay, you don't know how hard it was to let you go. Maaaring hindi niya you matter.
I need more time. Anong sabi natin kanina? Diba? Need time. I need more time. But, tingnan nyo mabuti. I'm coming, trust. Asan yun? Need more time. I'm coming, trust. And, eto, namimiss ka talaga niyan. Okay? Takpan natin, baka bawalin tayo ni TikTok. Namimiss ka niya. Namimiss ka ng taong to. They are obsessed. Oh. Yung taong to, obsessed sa'yo talaga. Obsessed siya sa'yo. Sa yung katawan, sa yung presensya. But they need more time. They need more time. But they are coming. So, habang, sabihin natin, habang siya kailangan ng oras, baka ikaw kailangan mo din ng oras para mag-focus sa mga bagay na to. Ito. Yung aligning para sa abundance mo. Yan. Kailangan maiparamdam mo yan na ready ka sa mga bagay na yan. Na, kumbaga, parang inaalagaan mo ang sarili mo. And, of course, yung reflection. Yung kung ano yung natutunan mo dito sa karmic purge na to. Kasi sabihin natin, nagpapahirap to sa mga sa'yo. Pahihirapan ka or mahihirapan ka talaga hanggat hindi nasa-serve ang lesson. Let's see the messages for this. Sige nga, ano nga natin. Ano natin, buno tayo ng isang tarot. Kasi, kumbaga, kailangan niya ng space. Kailangan pa niya ng maraming time. Oo nga, no. In separation niya talaga kayo. Tingnan niyo yung heartache. Emotional pain. One of you nakakaramdam ng ganitong pain, nakakaramdam ng ganitong sadness. And maybe, sabihin natin, yung person mo, hindi niya to pinapahalata eh. Hindi niya pinapahalata yun. Pero ito, one of you nakakaramdam ng ganitong klaseng pain with the Three of Swords. Okay? So, let's see kung ano talaga energy ng connection na to. Cupid, love is in the air when Cupids are around. O still, sabihin natin, still minararamdaman pa rin. Even na you are in separation, minararamdaman pa rin kayo sa isa't isa, minararamdaman pa rin yung taong to sa'yo. Hindi, kailangan nga lang talaga niya ng time. Okay? I lost myself for a little while. Kumbaga, hinihil pa niya ang kanyang sarili, pero nandun pa rin ang love. Andun pa rin yung guidance when it comes to this situation. Kumbaga, supported pa rin kayo. Oh, sabi ko sa inyo, di ba? Kanina may lumitaw na new love, new person, or new siya. Lahat, meron ditong bago. It's either bagong ikaw, bagong siya, or bagong tao talaga. Kasi lumitaw dito ito, oh. Hey, wait, eto. Pwedeng bagong siya, or bagong tao talaga. Kasi a new person has stirred your romantic feelings. Kagaya ng sinabi ko, pwedeng bagong siya na. Parang nakikita ko kasi dito kasi sabi niya, I'm coming, trust. I need more time. So, pwedeng bagong siya or or sabihin natin, meron din gustong sa'yo. Bagong tao na gustong makipag-commit sa'yo. Pwede yun. Okay? So, for your last card, tingnan natin. Okay, if you believe, darating to. They are coming if you believe, okay? They are coming if you believe. Just trust, and sabi ko nga sa inyo, ipag-pray nyo ang healing din ng inyong partner. Maaaring hindi nila ipinapakita kung ano yung tunay nilang nararamdaman, pero sabihin natin telepathically, i-hug nyo sila, pero iwasan nyo ito, yung obsession. Kasi may hindi magandang dulot yung obsession eh. Pag puro siya ang kinoconsider nyo sa mga bagay-bagay. Dapat ito, challenge yourself na paghusayan nyo. Ito, yung alignment with the abundance and let your light shine. Mag-focus kayo dito para ma-manifest itong bagong siya or yung bagong tao na nakatadhana sa inyo. Okay? Thank you so much and see you in my next one.